Hello! Welcome sa aking munting garden. Ngayon habang tag-init, nagtatanim ako ng mga halaman katulad nito. Malawak na siya. Ayan, ngayon mangunguha tayo ng dahon ng spinach. Ayan, napakalulusog nila. At ang the best dito, wala siyang fertilizer. Wala rin siyang spray. 100% natural. Ayan. Ito mga spinach leaves. Ayan, oh. Napakaraming luto na magagawa mo dito. Pwede itong isama sa anumang lutuin. Pwede, iba dyan ginagawang salad. Iba naman sinasama lang sa sardinas. May kaunting kamatis. Ayan. Ang mga ganon. Minsan pwede siyang isama sa noodles. Pag naluto na yung noodles, isama mo siya kasi hindi mo siya kailangang lutuin ng lutong-luto kasi mawawala yung sustansya niya. Kaya nga, ang iba, kinikilaw lang siya. Napakadami nila. Napapagod na akong manguha kasi napakadami nito. Ayan, isang plastic na ako. Ayan, isang eco bag na. Ang dami pa. Halo na ako. Pero, salamat sa Diyos kasi naturally, malusog itong mga halaman nito. At talaga naman pinaghirapan ko to. Kasi napakahirap maglinis ng medyo malawak na ganitong bakuran. Especially may trabaho. Nagagawa ko lang to pag walang pasok, tuwing hapon. Yan. Diba? Salamat sa Diyos. Napaka-abundant ng aking munting hardin. Salamat po. Salamat sa Diyos. So, ito naman ang update ko sa aking mga mais. Ayan. Na kamakailan lang summer ko tinanim. Parang walang pag-asang lumaki. Kasi napakainit ng panahon dito. Iba ang lupa dito sa Cavite. Pag summer, at wala kang pandilig, matigas yung halaman. So ngayon, awa ng Panginoon, ayan, malalaki na sila. Ayan. Siguro 2 weeks or 3 weeks, ready for harvest na yan. Marami to. Siguro mga 50 puno o 70 puno. Ay, marami na. Ayan, napakaganda nila. So, kahanga-hanga talaga ang mga nilikha ng Diyos. Siyempre, ganun din yung tao. Kahanga-hanga ang tao. Kasi, ang tao, idinisign ng Diyos para gumawa ng mabuti. Hindi para gumawa ng masama. Kung papansinin mo ang ating mga kamay, ayan, hindi ito panggawa ng masama. Sa nature ng pagkalikha sa atin ng Diyos, nilikha niya ang tao para sa mabubuting gawa. Sinasabi niya yan sa Bible. Ayan. Bakit? Para sa mabubuting gawa. Kasi yung design ng ating kamay, ang ating ngipin, nakadesign yon para sa ating kakainin. Ayan ang karunungan ng Diyos. Bakit? Ang ating ngipin, nakadesign hindi katulad ng sa pusa o sa mga leon. Bakit? Ang pusa kasi, ang kamay kasi ng leon o yung kanilang kalmot, nakadesign yan para magwasak ng karne. Maging yung kanilang paws, yung kanilang ngipin, pangwasak yun ng karne. Hindi kagaya ng sa tao. Ang design kasi ng ngipin ng tao, nakadesign para kumain siya ng vegetable, fruits, and other crops, other grains. Napakaganda ng pagkalikha ng Diyos sa tao. May karunungan sa ating pagkalikha. Nakadesign tayo para kumain ng mga gulay, prutas, mga grains. Although kumakain din tayo ng mga meats, pero dapat limited yon. Kasi hindi ngayon ang design ng ating katawan, especially ang ating bituka. Ang ating bituka ay mahaba. Kasi pag kumain ka ng gulay, kumain ka ng karne, sa sobrang haba ng ating bituka, mga 9 meters, mahigit, matagal siyang matunaw. Hindi kagaya ng bituka ng mga cats o yung mga cats family, kagaya ng leon, tiger. Ang mga bituka nila maiiksi, nakadesign sila para kumain ng karne. Kahit gaano karaming karne ang kanilang kainin, hindi sila ma-overdose dito. Kahit gaano karaming mantika ang kanilang kainin, okay lang yun sa kanila.
hindi sila na high blood, hindi sila na stroke kasi sa design ng kanilang bituka, mabilis matunaw yung pagkain. Di ba? Sana all naging pusa. So pero hindi. We are masterpiece of God. Napakaganda ng pagkahalika sa atin ng Diyos. Nilikha niya tayo ayon sa kanyang larawan, ayon sa kanyang wangis. Ayan. Sana meron kayong konting natutunan tungkol sa pagkalika sa atin ng Panginoon. Nilikha niya tayo para gumawa ng mabuti. Yun ang sinasabi sa Bible doon sa Efeso 2:10. Sabi niya, sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Okay? Salamat po sa Diyos.